una sa lahat. Nagbababa ng pasahero ang bus na yan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nang bigla na lang itong umatras. Nagpulasan tuloy ang mga nasa bangketa. Sa bilis ng pangyayari, isang tindera ang hindi na nakatakbo at pumailalim sa bus. Ang ugat ng disgrasyang yan, abangan maya-maya lang. Pilipinas, alas 5:30 na. Heto na ang mga bumabanderang balita. Kumpirmado, kalansay ng tao. Mga butong na-recover sa Taal Lake itutugma sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Tanim ebidensya nga ba? DOJ Secretary Boying Remulla bumuelta sa mga nagsasabing planted ang mga natagpuang sako sa Taal Lake. At inireklamo ni alias Totoy, dating hepe ng NCRPO at iba pang retirado at kasalukuyang pulis, dawit sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Kumpirmadong kalansay nga ng tao ang laman ng ilang sakong na-recover sa Taal Lake sa Batangas. Pero kailangan pa ng DNA test para malaman kung mga buto nga ito ng mga nawawalang sabungero. At live mula sa Laurel, Batangas, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, may iba pa bang sako na nakuha ngayong araw? Pang-apat na araw na nga ng search and retrieval operation dito sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabungero. Pero gaya kahapon ay wala ngang bagong ebidensya ang nakuha sa lawa. Alas 7 kaninang umaga nagsimula yung search and retrieval operation at tumulak na nga doon sa ground zero itong miyembro ng Philippine Coast Guard at tumagal yung 4 na oras nilang search at wala nga panibagong mga naiahon na ebidensya. Pasado 1:30 kaninang hapon ay isinagawa yung third dive at searching pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung may nakuha na ba na bago. Pero hanggang kaninang alas 4 ay wala pa raw mga inilalagay na marking doon sa ground zero. Sabi naman ng PNP, kailangan pa ngang isailalim sa DNA testing itong mga buto para malaman o makumpirma kung buto ba ito ng tao o buto ng mga hayop. Pero doon nga kanina ay may 12 na doon sa 36 initially na mga kaanak nitong sabungero yung sumailalim na sa DNA testing. At sabi ng PNP ay magiging malaking breakthrough itong kanilang gagawin na DNA analysis o DNA testing kung mapatunayan nga nila na yung mga kalansay ay dito nagtutugma sa mga nawawalang sabungero. At ang sabi nila na ito raw ay yung tutuldok o magiging closure doon nga sa paghahanap nitong mga kaanak ng nawawalang sabungero. Rainiel, may gagamitin nga bang remote operated vehicle o ROV? Malaking tulong ito para makakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Ginagamit na ba ito ngayon dyan? Exactly 1:30 kaninang hapon ay merong vehicle yung Philippine Coast Guard na dumating dito. At initially, sinabi sa atin na iyon na yung may bit-bit nitong ROV o nitong submersible equipment na gagamitin nga sana ngayong araw, which is confirmed din naman by the PCG. Pero naghintay tayo, initially 1 p.m. ang sabi nila, iyon yung sasama doon sa technical diving team para sa third dive, pero hindi yun natuloy. Then nagkaroon na naman ng initial schedule by 4 p.m. pero wala pa rin. So hanggang sa ngayon, ay hindi pa nga nagagamit yung para sana sa first day nitong submersible drone na ito. Ito rin nga yung paraan para makita sana yung mas malinaw na view doon sa lake bed o ilalim ng lawa. Maraming salamat at yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Laurel, Batangas. Formal nang sinampahan ng reklamo ni Julie Patidongan o alias Totoy ang mga pulis na idinadawit sa pagkawala ng mga sabungero. At live mula sa Napolcom sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano raw ang partisipasyon ng mga pulis sa pagkawala ng mga sabungero?
Sa 12 kasalukuyang pulis at retiradong pulis ay nireklamo ni Dondon Patidongan sa Napolcom ngayong araw. Ito rin yung mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Isang police colonel at isang retired na hepe ang pinangalanan ni Dondon, kabilang ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Orapa ay leader daw na kumukuha sa mga sabungero at kumukubra ng 2 milyon buwan-buwan. Pinangalanan din niya si dating NCRPO Chief General Jonel Estomo na may balak daw pumatay sa kanila. Hindi lang daw sa sabong ito ay meron din daw sa war on drugs na binabanggit si Patidongan. Nais natin kunin yung panig ng mga pulis pero wala pa silang sagot hanggang sa ngayon. Pero narito yung pahayag ni Dondon Patidongan. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Gary, ano ang reaksyon naman ng Napolcom? Oo, yung Napolcom ay nagbigay ng 60 days para kumplituhin yung kanilang pag-iimbestiga. Admin case lamang daw ito at hindi criminal case. Nasa DOJ na raw. Kung mapapatunayan nga ito, sila magsasampa ng criminal case. Ang magiging mangyayari lamang dito ay magsampa sila ng kaso, imbestigahan nila at aalamin nga nila kung tama yung mga kwento ni Patidongan. At Gary, kamusta naman ang paghaharap ni na alias Totoy at mga pamilya ng mga missing sabungeros? Kanina nga sa UP ay nagkaroon ng mini press con yung mga 34 na pamilya rin ng missing sabungeros at surprisingly dumating nga doon si Dondon Patidongan at nangako siya na siya ay tatayo at siya ay ilalaban niya at pangalanan ng paulit-ulit ang mga mastermind na missing sabungeros. Ses. Maraming salamat. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Quezon City. Pinabulaan na naman ng DOJ na planted o itinamnim lang ang sako ng buto na natagpuan sa Taal Lake. At mula dito sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga karagdagang sinabi ng DOJ? Buwelta nga si Justice Secretary Boying Remulla sa mga pumupuna sa mga sako ng buto na nakuha ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon kay Remulla, kalokohan ang mga nagsasabing planted o itinanim lamang ang mga sako ng buto sa ilalim ng lawa. Nitong weekend nga ipinakita ng PCG yung kanilang underwater footage kung saan makikita itong mga sako na gutay-gutay na. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na itinanim lang yan sa lawa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Ayon pa nga kay Remulla, mas lalong tumitibay ang kaso sa mga nawawalang sabungero dahil nga sa na-recover na mga buto, pero hindi raw pwedeng madaliin ang proseso. Kailangan daw matiyak na masusunod ang tamang DNA methodology sa mga buto. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. Tumitibay naman. At talagang hindi lang ganun kadali yung panahon pa ngayon. Tsaka nakita nyo naman yung mga nakuha yung video, malabo talaga ang tubig, hindi ganun kadali. We are very grateful for the cooperation being given to us by the Japanese government. But of course, our own government, DOST, ang DNR, yung iba't ibang opisina natin dito sa gobyerno, tumutulong lahat. Camille, nagsampa na ng reklamo si alias Totoy sa mga pulis na sangkot daw sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Pero may ilang ulat din na konektado ang mga pulis na ito sa patayan noong drug war. Anong masasabi dito ng DOJ? Iimbestigahan na nga rin ng DOJ yung posibilidad na konektado itong mga ilang pulis na pumapatay sa drug war sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow
with the drug war and with the Isaho. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isaho. At yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, tindera na ipit sa umatras na bus. At Defense Secretary Gibo Teodoro, dual citizen nga ba? Diyan lang po kayo mga kapatid. Dapat una sa lahat. Pananagutin ng LTFRB ang kumpanya ng bus na nakadisgrasya at nakapatay sa isang tindera sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, paano ba nangyari ang aksidente at ano ang parusang ipapataw sa kumpanya ng bus? Sagbababa nga lang ng pasahero ang isang bus na biyaheng Fairview-Alabang nang bigla na lamang itong umatras ito sa bahaging ito ng Commonwealth dito sa Quezon City. Bigla na lang daw itong nagpatuloy sa pag-atras dahil nawalan daw ng kontrol ang driver nito. Muntik pa nga raw tamaan ito yung isang taxi habang napuruhan naman ito yung isang motorsiklo nakapark at pati na rin yung ilang tindera, mga tindahan dito sa bahaging ito ng Commonwealth. Nagpulasan yung mga tindero-tindera dito pero hindi naman kagad nakatakbo at nakaladkad pa nga ang isang 50 anyos sa tindera ng gulay. Ang sabi ng mga nakakita dito ay tumigil lamang ang bus nang tumama ito dito sa paanan ng footbridge na ito. Sinugod naman daw kaagad sa ospital ang biktima pero binawian din agad ito ng buhay. Ayon sa QC-LGU, nasa gilid lamang noon itong tinderang ito dahil hindi naman daw pwedeng kung saan-saan na lamang pumwesto yung mga nagtitinda dito. May kita nyo po yung kalsada natin, medyo pabulusok. So bumaba po sila lahat, nakipag-abulan sa bus. Siya po yung naipit dahil medyo may diferensya po ata yung pandinig. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang driver ng bus habang kinukunan pa namin ng pahayag yung kumpanyang nasa likod ng Metrolink. Pinadalhan na rin daw ng show cause order ng LTFRB ang kumpanya para magpaliwanag pero sususpindihin daw nito lahat ng bus ng Metrolink at sasailalim daw sa seminar ang lahat ng driver nito. Narito ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Chovilo Guadis III. Nakaka-frustrate na dahil halos araw-araw na lang merong namatay. Pag-itingin namin ngayon yung road safety inspection ng mga buses. That's why ang requirement siguro rito is baka gawin kung twice a year na. It's more on the motor vehicle. Sa ngayon nasa kusudian ng QCPD Traffic Sector 5 yung driver ng bus na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and homicide. Balik sa iyo, Ses. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña mula sa Quezon City. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of National Defense na hindi dual citizen si Secretary Gibo Teodoro. Nag-ugat ang issue sa ulat ng Manila Times na meron daw passport si Teodoro mula sa Malta, isang bansa sa Europa. Pero ayon kay DND Assistant Secretary Arsenio Andolong, ibinalik na ni Teodoro ang Maltese passport niya bago pa man siya maghain ng Certificate of Candidacy noong 2021 para sa 2022 elections. Alam daw ito ng Bureau of Immigration at COMELEC, pati na ng Committee on Appointments bago pa kumpirmahin ang pagkakatalaga kay Teodoro bilang Defense Secretary noong June 2023. Ipinagbabawal ng saligang batas ang pagiging dual citizen ng mga opisyal ng gobyerno. At susunod, China pagbabayari ng milyong-milyong pisong danyos ng Pilipinas dahil sa pagkasira ng mga bahura malapit sa Pag-asa Island. At pag-aamok at panunutok ng baril ng lasing na pulis sa pool sa CCTV. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pagbabayari ng danyos ng Pilipinas ang China
dahil sa pagkasira ng mga bahura sa May Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, magkano ang sisingilin ng ating gobyerno sa China? Umabot sa higit 11.1 million pesos na danyos ang gustong babayaran ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng China. Kasunod ito ng pinsalang iniwan ng isa sa Chinese maritime militia vessels malapit sa Pag-asa Island noong June 7. Sa isinagawang assessment matapos nga maalis ang barko ng China, nadiskubre ng diving team mula sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD at Philippine Coast Guard o PCG ang mga nasirang corals na dulot naman ng iniwang parachute-style anchor ng barko ng China. Ayon sa PCG, posibleng ginamit ito ng masiraan ng makina ang Chinese militia vessel sa kasagsagan ng masamang panahon. Pero nang mapagpat ito sa mababaw na bahagi ng Pag-asa Reef 1 o nasa 2.6 nautical miles ang layo mula mismo sa Pag-asa Island, nasira nito ang mga bahura ng makaladkad ng malakas na agos. Nasa 30% o 464 square meters ang lawak ng pinsala sa mga bahura. Hanggang ngayon, hindi pa natatanggal ang parachute-style anchor na nasa 9 meters ang lalim o katumbas ng 3 palapag na gusali. Ayon sa PCG, bukod sa laki o lawak ng parachute canopy nito na 307 square meters, dapat maingat ang isasagawang retrieval para hindi na makadagdag sa pinsala ng mga bahura sa lugar. Sa ngayon ay ipapaubaya ng Philippine Coast Guard sa National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang rekomendasyon na ipapaabot naman sa Department of Foreign Affairs, DFA, at Department of Justice o DOJ kung kailan at paano yung magiging proseso doon sa paniningil sa danyos. Yan ang ulat ni Gio Robles mula sa Maynila. Narito naman ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Sa pool sa CCTV, ang pag-aamo at panunutok ng baril ng lasing na pulis sa bantay ng tindahan sa Lucena City, Quezon. Pilit pala niyang pinapalabas ang 2 estudyante na nakaalitan niya. Ilang beses pang nagpaputok ng baril ang pulis. Sumuko na ang sospek at nahaharap sa patong-patong na reklamo. 3 ang patay matapos bumangga isang SUV sa bahay sa Castilla, Sorsogon. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang residente at isa nilang kapitbahay na umiihi lang sa labas. Nakatulog daw ang driver sa pagmamaneho kaya nadisgrasya. Hawak na ng mga polis ang driver. Gary De Leon, News 5. Mga bubabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.